Sinabi ni dating DILG Secretary Rafael Alunan na malalim na ang Chinese infiltration sa bansa, pati na sa politika. At kahapon may binanggit si Senator Antonio Trillanes na tinawag niyang Manchurian candidate. Halos 3 taon na lang bago ang 2028 elections, kaya pag-usapan natin ito, parang malayo-layo pa rin naman. Ano? At syempre iba pa ang issue ng ating mga nangyayari sa ating bayan. Kasama ang ating, naku baka may magselos, paboritong political analyst, Sir Ronald Llamas. Magandang gabi po, Ginoong Llamas. Pinilit niya ako sulat yun eh. Magandang gabi, Ninya, Jack. Welcome back, Jack. Yes, hinanap niyo daw ako, sir. Oo, kamusta ka ba natin dyan? Sana all. Sir, kayo kakatapos nyo lang eh. Kagaling lang sir sa Europe eh. Sir, nasa kalye kayo. Sa sobrang traffic sigurado. Tapos na programa, nasa kalye pa rin kayo. Sir, unahin natin muna bago tayo punta doon sa election. No? Ito muna. Sir, in-expect nyo po ba yung pag-resign ni Secretary Rogelio Singson sa ICI? Well, una, ang sabi naman ni Bates, ang talagang agreement, at least yung agreement niya ay hanggang December lang siya. No? Ikalawa, ay hindi na siya nagpa-extend. No? Dahil nga, sabi niya, maraming epekto yung posisyon sa kanyang kalusugan at sa stress ng kanyang pamilya. Lalo na, ay kulang sa budget, kulang sa koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, no, at may mga reklamo siyang kulang sa suporta, yung ICI. Pero gusto rin niya tumulong kay Secretary Vince Dizon dun sa pag-develop nung master plan na ginawa niya 10 years ago at magamit na at ma-implement na ng gobyerno as soon as possible dahil pagdating na naman daw ng rainy season, babaha na naman tayo. So may ganun siyang mga binanggit. No? Mahalaga yung sa pamilya, sa sarili, sa kalusugan, pero mahalaga rin yung kanyang tingin niyang mas makakatulong siya dito sa usapin ng master plan sa flood control. Sir, sa tingin niyo po ba bago magpasko ay may makukulong na malalaking pangalan na? Well, tingin ko dahil halimbawa, nagsalita yung presidente kanina na kakasuhan na yung mga diskaya ng malversation with falsification of public documents na non-bailable. Ibig sabihin, nakahanda ng makulong. Diretso na sa kulungan yung mga diskaya, yung isa sa pinakamalaking contractor ng DPWH, etc. Ikalawa, nagpadala na ng note si Ombudsman Boying Remulla kay Senate President Tito Soto na huwag bigyan ng travel authority si Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin yan ay kakasuhan na rin siya at malamang makulong. Depende kung yung kaso ay also non-bailable. So medyo may pagsulong itong mga kasong ito. Ngayon ang tanong ay gaano karami, gaano kabilis itong mga kaso ito. Pero may kaunting pagsulong. And sir, ganito, no, may survey na lubas, I don't know kung nakita nyo na nandun pa rin, matunog pa rin ang pangalan ni VP Sara. Ano po ang basa nyo dito? Although sabi nga ni partner, matagal pa rin naman yung 3 years eh. Ano po ang tingin nyo? Meron sabi may undecided pa na 39%, no? 38-39% undecided. Ano pong basa tama ka, Jack Ninya, no? Malaki yung undecided, no? Malaki yung undecided. Kaya baka yan na maging decisive going into 2028. Pero sa ngayon kasi, ang nagsabi pa lang na may balak siyang tumakbo ay si... Nako, parang may suspense pa si Sara. Naputol pa. Tama-tama dun sa... Pero hindi, total na putol yan. No? Pero tanda natin na partner, di ba? Nung election ng 2025, dito kailan lang, di ba? Si Senator Bam at si Senator Kiko Pangilinan, wala yan sa Magic 12 eh. Nandun yan sa baba. Kumbaga, kung meron pumasok man, number 12, number 11, pero kita mo, naging number 2. At number 1. At number 1. Number 1 si Senator, number 2 si Senator Bam. Number 2. Pero ang taas din ni Kiko, maraming nagulat na, oy, teka, pumasok sa top 5, ano? Oo, at saka dati kung alalahanin mo si Vice President Binay daw, 81%. Oo, diba? Tapos biglang, Yes, Sir Ronald. Tuloy niyo po, naputol po kayo.
Meron po kayo, naputol po tayo dun sa meron ng naghayag, nakakandidato siya bilang presidente. Yes, hello? Yes, opo. Can you hear me? Opo. Yeah. At ikalawa, yung sabi nyo nga kanina, medyo malayo pa. Actually, may nakausap ako ng mga survey firms. Ayaw pa daw nilang maglabas ng similar survey dahil ang tingin nila masyado pang malayo. Hindi ko alam kung ano yung dahilan sa WR numero na naglabas na sila kahit malayo pa. Pero meron ako nakausap na 3 na survey firms na ang tingin nila ay masyado pang maaga para maglabas ng similar survey. Kaya ang laki nung ang laki nung undecided. Siguro because of that. Sir, naputol kayo? Sino yung sinabi nagdeklara na? Sorry na-miss ko yun, sir. Well, sa ngayon, ang nagdeklara na, iisa pa lang, si Vice President Sara pa lang. Siya pa rin Oo. Siyempre, pag ikaw yung nagdeklara, mas mataas ka. Pero hindi ba masyadong maaga yung kanyang pagdeklara? Kasi dati, pag binasi mo sa history, pag maaga ka nagdeklara, di ba? Parang malas Oo. Well, siguro gusto niya ma-consolidate yung kanilang base na ngayon ay under attack. Yung kanilang patriarch ay nakakulong sa ICC. Tapos yung iba nilang mga kaalyado ay posibleng makulong sa ICC or dito sa ating mga presinto. Dahil yung mga kaalyado nila may nakaamba ng mga kaso na posibleng non-bailable. No? So under attack sila. Ang tingin nila kung magsasabi na siya ay tatakbo, baka mag-galvanize yung kanilang base. And sir, ganito, kahapon guest namin si Senator Trillanes at sinabi nga niya na Manchurian candidate daw si VP Sara. Ano po reaction nyo dun sa statement mo ni Senator Trillanes? And also paki-explain sa taong bayan, ano ba ang Manchurian candidate, Professor, Sir Ronald? Ang ibig sabihin ng Manchurian candidate ay ikaw ay kandidato ng isang dayuhang bansa na nagpapanggap ka na hindi. Pero mukhang si Vice President Sara hindi naman nagpapanggap Inaamin naman niya na siya ay malapit sa China. No, halos lahat nga ng mga diplomatic functions ng China, either nandun siya o nagbibigay siya ng message. No? Kaya baka hindi na siya talaga Manchurian candidate. Obvious candidate. Obvious candidate. Opo. And sa dami po pa rin ang nangyayari, parang talaga namang blockbuster ang political scene po natin ngayon Talagang hindi na tayo matapos-tapos, magpapasko pa naman. At walang pahinga to. Pagtapos ng Pasko, malapit na tayo sa pagsampa ng impeachment complaint na naman. Ayun na, pero magpapasko muna. Oo. Tapos may rally na naman na susunod, di ba? Oo, di ba? Opo, ano po ba ang dapat right attitude ng ating mga kababayan? Kasi sa mga panahong ito, yung turnout ng rally last time, hindi masyado. Opo, ano po ba ang inyong nakikita dyan? Well, una niya, by design kasi, ang plano ay nationwide yung rally. Ibig sabihin, yung mga tao, wag nang pumunta sa isang lugar lang. Yung unang ang proposal, wag na mag-rally sa EDSA. Pero yung iba, sabi, ituloy na rin. Kahit karamihan ng mga tao ay magra-rally sa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga parokya. Halimbawa, hindi masyadong Nako. Talagang yung 20,000 na nag-rally sa Cebu. No? Marami rin nag-rally sa Bacolod. No? Marami rin nag-rally sa Iloilo, no? Mismo sa Capiz, no? Sa Pangasinan. So, yun ang hindi nakita ng mga tao dahil hindi sila masyadong na-cover Pero by design, yung plano sana ay nationwide. Oo nga po. Kanya-kanya mga probinsya, mga lugar. Halimbawa, mismo sa Metro Manila, marami yung nag-rally sa kanya-kanyang mga lugar na lang. Oo, iba-iba po. Dahil, ikalawa ay siyempre, papasok na yung Pasko. Medyo festive mood. Ang hirap ng bumiyahe dahil sa traffic. Tapos yung iba ay nagsha-shopping na. So, at ikaapat, medyo final exams ng mga estudyante. Yes, nasabay doon. Finals. Tama naman. Karamihan sa sumama dati sa EDSA ay mga estudyante, mga kabataan. So iba't ibang factors. Pero yung main ay nationwide yung plano. Kanya-kanyang mga parokya ang rally. Okay, sir. Maraming salamat po. Happy weekend at ingat po sa biyahe, sir. Salamat. Pasensya na. No, talagang hindi ako umabot dyan. Okay lang po. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Jen.